Hi, ako si Belen at ito ang aking kwento. Bata pa lang po ako, pinangarap ko na magkaroon ng buo at masayang pamilya. Dahil bata pa lang po ako, ay broken family na po kami. Dalawa lang po kami magkapatid at kinamulatan ko na po yung palagi ang pag-aaway ng aking nanay at tatay. At dahil nga po sa kadalasan na pag-aaway nila, dahil sa pambababae po ng aking ama, ay naawi din po sa hiwalayan. At maraming beses ko pong nasaksihan kung papaano ba saktan ng tatay ko yung aking nanay at sobrang abang-aba po ako sa kanya. At simula nga po noon ay ipinangako ko sa sarili ko na kapag nag-asawa ako ay hindi ako papayag na sasaktan din ako katulad ng ginagawa ng tatay ko sa nanay ko. Elementary pa lang po ako noon. Bali ako po yung bunso sa aming magkapatid. At yung kuya ko po naman, kaming dalawa po ay lumaki sa poder po ng aking nanay. Minsan parang naiisip ko po na magalit sa aking ama. Pero at the end of the day po, naramdaman ko yung lukso ng dugo at yung pagmamahal ko pa rin po sa tatay ko bilang siya po yung aking ama. At dahil nga po hindi din naman siya nagkulang ng pagsuporta sa amin, kaya hindi ko rin po talaga magawa na magalit sa kanya. Simula po na maghiwalay yung nanay at tatay ko, pagkalipas po ng 3 taon, ay naging okay din naman po yung pagkasama nila bilang magkaibigan. About nga po sa aming dalawang magkapatid dahil dalawa lang naman po kami, ay doon po nagkakasundo yung nanay at tatay ko. Pero hanggang doon lang po talaga, hindi na po sila or wala na po silang balak na magkabalikan dahil yung nanay ko po ay meron na po siyang bagong karelasyon o bagong boyfriend sa kasalukuyan. At nagbabalak na rin po sila pala na magpakasal in the future kapag tapos na po kami ng high school. At totoo nga po yung kasabihan na sobrang bilis talaga ng panahon. Parang kailan lang, bata pa ako noon. Ngayon po ay papasok na po ako ng college. At sa kasalukuyan po, yung nanay ko ay kasal na po siya sa bago niyang asawa. And ako naman po pupunta ng Manila para doon po mag-aral ng college. Bali yung course na kukuhanin ko po muna ay 2 years lang muna. Yung nanay at tatay ko po ang sumusuporta sa akin. Nagtutulungan po silang dalawa para mapag-aral po ako. Minsan dumadalaw po ako sa bahay ng nanay ko. And minsan naman po ay dumadalaw din ako sa bahay ng tatay ko. Yung tatay ko po ay hanggang ngayon single pa rin. Dahil may babaero po talaga yung tatay ko. Dahil hindi ko din naman siya masisisi. May itsura po talaga at gwapo po talaga yung aking ama. Nag-focus po ako sa aking pag-aaral at hindi po ako nag-boyfriend. At sa kasalukuyan po ay malapit na po akong gumraduate. Pero nung malapit na po akong gumraduate, pupunta po kami sa mga events, mga participation kung saan po kami pwede mag-OJT. At doon ko po nakilala si Ray. Kasing edad ko lang din po siya at graduate na rin po siya ng college. At alam niyo po ba, natotoo po talaga yung kasabihan na love at first sight. Dahil unang pagkakita ko pa lang po sa kanya, ay nabihari na po ako sa kanya. At na-inlove na po ako. Hindi naman po siya kagwapuhan, matangkad, maputi. Pero napaka-sweet at napakalambing po niya sa akin. At feeling ko po napaka-safe ko po kapag kasama siya. Kaya masasabi ko po na siya yung aking first love. At siya po ang pinakauna kong boyfriend. Napakilala ko na rin po siya sa nanay ko. Approved naman. Napakilala ko na rin po siya sa tatay ko. And approved naman din po. Hanggang umabot po ng 6 months yung aming relasyon. At ramdam na ramdam ko po talaga sa kanya yung tunay na pagmamahal. At mahal na mahal ko po talaga siya. Yung feeling na parang hindi ko kayang mawala kapag hindi hiwalay kami. Halimbawa, uwi siya ng bahay, sobrang lungkot ko. Miss na miss ko siya. Ayan, palagi kami magka-video call, ganun. Hanggang sa napagdesisyon na namin na magpakasal. At nagpaalam kami sa aming mga magulang. Sa kanyang magulang, okay naman. Sa nanay ko, okay naman. Pero yung tatay ko, ayaw niyang pumayag na magpakasal kami. Masyado pa daw maaga. Pero dahil nga mahal na mahal namin yung isa't isa, kahit na tutol yung tatay ko, ay itinuloy pa rin namin yung aming pagpapakasal. Hanggang sa lumipas yung 6 na buwan, nabuntis ako. Pagkalipas ng 6 na buwan ulit, nanganak na ako ng isang batang lalaki. Masaya naman ang aming pagkasama. Pero noong nagkaroon na kami ng anak, minsan
late na siya umuwi. Siyempre ako naman, walang trabaho. Uuwi siya, aawayin ko siya. Mag-aaway kami. Hanggang sa sobrang galit ko sa kanya ay nasampal ko siya. At ito yung bagay na hindi ko inaasahan talaga. Na sinampal din niya ako ng napakalakas. At hindi ko talaga matanggap sa sarili ko. Na ito na rin pala yung kalalagyan ko. Na nasasaktan na rin ako ng aking asawa. At dahil nga hindi ko matanggap yon, umalis ako ng bahay at pumunta ako sa nanay ko. At simula nun, itinatak ko talaga sa isip ko na hindi ako babalik sa kanya. Dahil ipinangako ko naman sa sarili ko noon, nung bata pa ako, na hindi ako papayag na basta lang ako sasaktan ng magiging asawa ko. Kaya simula nung umalis ako sa kanya, ay ipinangako ko na hindi na talaga ako babalik. Dahil ayaw ko talaga na sasaktan ulit niya ako. Dahil naumpisahan na niya akong saktan at alam ko, masusundan pa yun kung babalik pa ulit ako sa kanya. Noon ko yung anak ko sa nanay ko, nagtrabaho ako noon sa Manila. At sa kasamaang palad, nagtagpo na naman yung aming landas. At dahil nga siya yung aking first love, madali na naman niya akong nabolo ulit. Nagbalikan ulit kami hanggang sa nabuntis ako. At yun na naman ang aking kinatatakutan. Ginagawa na naman niya yung late na siyang uuwi. Hindi siya nagpapaalam, hindi na siya makontak. Kaya yung nag-aaway na naman niya ulit kami. At yun na naman yung aking ini-expect. Nasaktan na naman niya ulit ako. Kaya umalis na naman ako ng bahay at bumalik sa nanay ko na buntis na ng 2 buwan. Hanggang sa isang araw, nabalitaan ko na lang na nakulong pala siya. Hindi ko na inalam yung rason kung bakit pero may nakakapagsabi sa akin na dahil sa barkada. Pero ipinopos ko na lang yung pagmamahal ko sa sarili ko at sa 2 kong anak. At pagkalipas nga ng 8 buwan, ay nagsilang ulit ako ng isang baby na lalaki ulit. Binuhay ko sila ng mag-isa kasama yung nanay ko, suporta ng tatay ko, at hindi ako umaasa sa asawa ko. Minsan, kinukontak ako ng aking biyenan para magbigay ng financial support at syempre, tinatanggap ko din naman yon. Dahil makakatulong din naman yon at apo rin naman nila yung nasa poder ko. At pagkalipas nga ng 3 taon sa kasalukuyan po, ay meron na akong bagong boyfriend. Okay naman siya, mabait, binata, at tanggap na tanggap niya yung mga anak ko. Hindi naman siya ganoon kayaman, sakto lang yung sahod niya, pero napakabait po niya. Pero hindi po ako nagmamadali dahil natatakot na po ako na baka bigla siya magbago. Pero palagi ko pong pinagdadasal na sana po hindi siya magbago. Simula po nung nakilala ko siya at sana po hanggang sa huli ay hindi po siya magbago.